Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Leandro Legarda Libeste. Kung ikukulong si Senator Rodante Marcoleta, dapat isama muna ang 90% ng mga politikong may undeclared campaign donations. No to selective justice. 26 minutes ago na naipost, ang nag-react na is ito, 13,000. 9,900 ang nag-like, 2,500 ang nag-love, 216 ang nag-care, 188 ang nag-umiiyak, 79 lang ang tumatawa. So makita nyo, ang support ng taong bayan kay Senator Marcoleta, halos 99.5% sumasang-ayon ang taong bayan na dapat ikulong din yung karamihan na mga politiko na hindi naman nila talaga dinideclare ang totoong contributions nila. Si Senator Marcoleta is honest. Sinabi niya ang totoo. So dahil sa kanyang pagiging honest, ito na ngayon, selective justice, sinamantala, tinakulong. Wow! Grabe oh! Tingnan natin ang mga reaksyon. Comments. CG Journey, giatay gyud ning administrasyon ni BBM nga kawatan. Jomel Patulot, selective justice at its finest. Zara Rama, let the rule of law prevail, not politics. You will never find justice in a world where criminals make the rules. Correct, sabi ni Revelin. Medyo mabagal sila sa part na yan. Nauna pa sa first. True, selective justice is injustice. Bend the law, bulag-bulagan. Correct. Yan. Ito, may picture. Sino ba yan? Yung Jesus pangalan mo, pero demonyo ka? Sino bang Jesus yan? Ano ba to? Yes, like Tulpo. Tama. Yes, tama. Sumunod. Ito, Anton Lagdameo, 247 million pesos. Top campaign donor ni PBBM noong 2022. Anong kwan? Okay. So, anyway, pagdasal na lang natin si pagdasal natin si Senator Rodante Marcoleta na sana malampasan niya itong pagsubok. Ilang taon na ba siya? I think nasa 70 plus. Kasi ako, 66 na eh. So, may edad na siya, kakulong siya, tatlo na sila ni Senators Jinggoy at ex-Senator Revilla sa Quezon City Payatas Jail. Mahirap pong makulong. Kasi nasubukan ko pong nakulong. 2 beses akong nakulong, although in every instance nga nakulong ako, 1 day, 1 night lang ako nakulong. Noong kabataan ko na mayroon akong pagkabugi-bugoy, kaya alam ko yung buhay ng pagkabugi-bugoy. Mahirap po, mabaho, crowded ang mga kulungan. But anyway, hindi naman lahat ng nakukulong sabihin nating masamang tao, kriminal, no? Maraming nakakulong dyan dahil lang sa biktima sila ng mga injustices. Hindi dahil nakulong ka, that's the end of your life, no? Example, sa Biblia, si Joseph, nakulong. Dahil ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, naging slave siya, pagdating sa Egypt, inakusahan siya ng maling paratang. Pagkakulong niya, ayun.
Dahil sa pagkakulong niya, nakilala siya ng Pharaoh or Paraon. At nung dumating ang kagipitan, God used mightily Joseph at naging prime minister siya ng Egypt. O, di ba? Ano ba? Sino ba? Si Nelson Mandela. Nakulong din siya sa South Africa. Kung ilang taon na nakulong dahil ipinaglaban niya ang karapatan ng mga kababayan niya. O nung nangyari, nung nakalabas siya, naging presidente siya ng South Africa. Sino bang nakulong? Marcos Sr. Nakulong din yan. Dahil inakusahan siya na siya ang mastermind sa pagpaslang ng political rival ng kanyang ama. But in the end, he was acquitted ng Supreme Court at naging presidente. Who knows? Baka after ng mga Duterte, itong si Senator Marcoleta, future president. Who knows? Itong si Jinggoy. Mga biktima ngayon ng selective injustice. Selective justice pala. Biktima ng injustice dahil sa selective justice. Who knows? Ayan, sinabato. Aarestuhin siya ng ICC. To me, yung war on pulburon ni Tatay Digong at ni then General Bato, ang daming tulong sa mamamayang Pilipino. Naging mas safety ang ating kanayunan, ang ating community panahon ni Tatay Digong at sa General Bato. Tapos ngayon, nagtatago siya dahil sa ICC. Again, that's selective justice. But anyway, ang Diyos po ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat. There will always be a day of reckoning. Sabi ni Tatay Digong. Malapit na po yan. In just a matter of time, 2028 na, mananalo na ang ating bagong presidente, Inday Sara. At humanda kayo sa paniningil ng Agila ng Davao. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon niyan ako sa balay sa Tabangan Ugero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. So muna ni ang yero nga itabang. O karon na human gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero sumakita gid nato nga nindot na gyud ang ilang atop. Salamat sa Ginoo nga ang nag-sponsor sa naghatag sa amon sa SED, nakaatop na gid amon balay tapos di na gid mo ulanan, di na magtulo amon balay kag daw masalamat gid. So pila na to ka tuig ya ang imong atop nga imo na lang gihawa tungod kay gaulanan na. Upat na ka tuig, magkaming nga 5 ka tuig gikan pagtaon. Ay, so kuan na gid kaayo, buslot na gid kaayo. So nga naman ya sulod sa upat ka tuig kapin wala ka nakapalit og yero nga para lang ikapuli. Tungod sa kalisod. Kalisod sa panahon. Kung ang pangwarta na nimo tama nang sa kaon. Igo ra gid sa kaon na mo mga panbalay. So naa na kay estudyante ya. Naa. Kuan, grade 7 ang isa, grade 9 ang grade 10 ang isa. Then 2 years din ang pinakagamay. So kuan na gyud tama ra gyud sa estudyante. Tama ra gid sa estudyante. So like afford sa yero.
So salamat kaayo ya. Sige, salamat.